Good morning mga kalungsod, kagigising ko lang, ayan, maaga pa. Siguro mga alas 6 pa lang pasado. Ngayon ang gagawin natin mga kalungsod, magtanim tayo ng, hindi pala, magpunla pa lang pala ng pechay at saka mustasa. Good morning mga kalungsod, magpunla tayo ngayon mga kalungsod ng pechay at saka repolyo, ayan. Gawain ko itong mga kalungsod noong nag-pandemic. Ang dami kong pechay tsaka repolyo dito kung ano-anong klase mga gulay. Ngayon, isipan ko na na magtanim ako uli. Ito mga kalungsod, meron na tong naka bituka ng isda. Yun ang ginagamit ko talagang pampataba. Hindi ako bumibili ng mga fertilizer. Ngayon dito lang tayo magpunla mga kalungsod sa mga maliliit na mga ganitong mga maliliit na ano lang ang lalagyan natin. Pupunlaan natin ng nasaan ba ang aking. So ayan mga kalungsod, ang buto ng pechay at saka buto ng mustasa, ayan. Bumili ako. Tagli 5 piso lang yan sa palengke mga kalungsod. Ngayon dito lang natin sila ipunla mga kalungsod kasi wala akong malalaking yan, meron na ako ditong tubig na ang tubig na gagamitin natin mga kalungsod galing lang din diyan sa sa gripo, pero ini-stack ko na siya ng isang araw bago ko siya gamitin. Hindi po pwedeng gamitin nyo agad-agad kasi may medisina. Ayan, unti lang mga kalungsod ang ating ipupunlang pechay. Ayan, basa kasi yung aking ayan, nagdidikitan. Pagkatapos, pag nailagyan nyo na siya ng lagyan mo lang siya ng kunting sa ibabaw. Tapos tsaka nyo siya ngayon lagyan ng kunting tubig. Tapos antayin na lang natin mga kalungsod na ayan, mag-ano pa tayo ng isa. Ipagsabit-sabit ko lang yan sa terrace mga kalungsod pagka na natin yan to mga kalungsod, matagal na to na may nakabaon na na mga bituka ng isda. Hinihingi ko sa palengke, bumibili ako ng isda, pagkatapos ihingi ako ng maraming bituka. Tapos ibabaon ko sa lupa. Hindi na yan mga ngamoy. Ayan. Yung 5 piso mga kalungsod, depende yan sa inyo kung gaano ka dami yung inyong tataniman. Ngayon, mustasa naman ang ating ipupunla. I-update ko kayo nito mga kalungsod kapag nagsitubuan na, syempre. Ito ngayon yung diwan ng pagpunla. Dito rin ako kukuha ng lupa para tataniman na rin pagka tumubo na yung ating mga punlang mustasa at saka repolyo mga kalungsod. Dati mahilig ako sa gulay, pero na-realize ko okay lang sa mata, stress reliever din, pero mas stress reliever ang mga gulay kasi siyempre mamumunga pagkatapos mapakinabangan mo pa, maluluto mo, makakain mo. At saka walang kakaba-kaba na kainin mo siyang hilaw kasi sarili mo siyang tanim, alam mo na organic yung kinakain. Ayan. Pareho lang sila ng procedure mga kalungsod ng
Mas maganda mga kalungsod kapag yung tubig nyo kakanawan nyo ng bitchin. Tapos, yun ang gagamitin ko mga kalungsod kapag tumubo na, pagka nakapag, tayo na, na tayo sa paso, nakapaglipat na tayo ng mga punla. Didilig ko is may halong bitchin mga kalungsod para maganda yung kanyang tubo talaga. Kasi ang pichay naman ilang days lang yan, makapag-harvest ka na Ganon din ang mustasa, pareho lang sila. So mas madaling asa na. Para hindi lang sila masyadong madikit. So ayan na mga kalungsod. Siguro ilang okay na siguro itong mga kalungsod para hindi masayang yung ibang na matatapon lang. So kasi mga walong paso lang naman ang lalagyan ko. So sayang tong lupa, ibalik natin kasi may yan, may abono yan na din. Ano bang tawag yan? Organic din na abono. Bituka ng isda. So, ayan lang mga kalungsod. And meron din ako ditong tanim mga kalungsod na, ano bang tawag yan? Blackberry ba yan? Ayan. Malapit na rin siya mamunga. Sa paso ko lang din siya itinanim. Ayan. At iyan yung ating mga pansit-pansitan. Ayan yung aking sili. Tapos ayan. Yan, malapit na rin siyang mamunga. Itong isa, medyo kawawa, hindi siya lumaki. Subukan ko siyang bilhan siguro ng abono or ewan ko, pero malaki na yung niya Ayan. Malaki na yung katawan niya. Ayan mga kalungsod, gagawa tayo ngayon ng tubig na may bitchin para siyang magamit natin na pang at ang gagamitin natin yung tubig is yung na-stack na ng 1 day galing sa gripo. Huwag yung direct na galing sa gripo kaagad mga kalungsod. I-stack lang natin siya para magamit natin bukas. Ayan mga kalungsod, ayan. Lalagyan natin siya ngayon ng bitchin. Para maganda yung tubo ng ating pananim. Tansya-tansyahin nyo lang mga kalungsod. Akin tansya-tansya lang lahat yan. Wala naman akong sinusunod na procedure dyan. Basta tansyahin ko lang sa isang pitchil. Okay na yung kadami yung asin. O bitchin na So ayan. So dahil i-stack na yung tubig na ginamit, pwede na natin siyang gamitin agad-agad. Meron din akong pinya dito mga kalungsod. Ayan, pero hindi pa siya namunga. So, gamitan natin siya ng tubig na may bitchin para, ayan. Hindi pa namunga. Ayan, pinagkainan ko yan ng pinagkainan ko yan. Ang yabong na ng dahon yan, pinutol-putol ko lang kahapon kasi masyado na siya sa gabal. So, ayan, anuhan natin siya ng tubig na may bitchin para maganda. So, din mga kalungsod, gamitan natin siya ng tubig na may bitchin para baka sakali lang. Ayan, sana mamunga na yung aking blueberry. Ayan, malaki na siya.
Sana mamunga na siya. Ito din kasing tubig na may bitchin mga kalungsod. Ang ganda rin nito pambulaklak sa mga bulaklak. Maganda rin siya sa pampabunga rin. Nung nag-alaga pa ako ng maraming gulay mga kalungsod, ito ang ginagamit ko lagi. Ang ganda ng mga gulay ko. Ngayon mag-aalaga na naman ako ulit. Yan yung aking mga pansit-pansitan, mga bagong tubo pa lang, maliliit pa lang kasi sinalat ko nga nung nakaraan na yung mga malalaki na. Pero mabilis lang yan mga kalungsod, mabilis lang yan tumubo. Ayan yung, ayan, kakatubo lang din yan, ayan. Yung iba as in, maliliit pa. Ayan, pansit-pansitan yan mga kalungsod, ayan. Ayan lang ang aking masishare mga kalungsod, and good morning, and ayan, kagabi, pagkatapos natin nag-live, hindi na ako naghilamos, kaya ayan, naka-lipstick pa rin ang inyong lola. So, ayan lang masishare ko mga kalungsod. I-update ko kayo mga kalungsod kapag tumubo na yung aking mga pechay at saka mustasa mga kalungsod. And God bless us. Thank you, thank you.